Tanggapin mo tong letter na sinulat ko para sa'yo, Kinsley. Love letter? Maybe. Saan ka pupunta? Alis na. Babasahin ko to habang nasa harap kita. Nakakahiya. Kinsley, I've known you since last year and I could still remember how you made my heart throb in pain. Miski dugo ko umaalon kapag nakikita kita. Gusto ko lang malaman mo na I admire you and your personality. Genesis. Genesis, ang corny nun. It's short and cute. First time ko makareceive ng ganito. Seryoso? Oo, but anyway, bakit in pain? Di ba dapat kinikilig ka or something like that? Ano ka? May sakit sa puso? Paano mo nalaman? Wait, what? Hindi naman malala. Pero ayun, mas nananaig yung sakit kapag kinikilig ako. Mamamatay ka na ba? Alam ko ang vulgar ko, pero Hindi nga malala sakit ko, kalma Kinsley. Feeling ko tuloy nag-aalala ka para sa akin. nag-aalala talaga ako kasi what if mamatay ka dahil sa akin? Yung tipong pagkakita mo sa akin, kinilig ka tapos inatake ka. Wag! Ayoko! Bakit ka natatawa? Di ba dapat na-offend ka? Mainis ka sa akin para mawala yung feelings mo sa akin. Sorry ka. Pero isa sa mga nagustuhan ko sa'yo ay yung strong personality mo. Kaya, mahirap yung gusto mo. I'll keep liking you no matter what. Hoy, Bakit? kakakilala ko pala sa'yo pero bakit ang Ang charming mo ha? Bisit. Shucks. This is so not me. Excuse me, I have to go. Thank you, Rito. See you when I see you, Kinsley. Thank you for reading my letter. Happy birthday, Kinsley. Binigyan mo pa rin ako ng regalo. Ayaw mo ba? Gusto. Notebook. Ang hirap mo talagang basahin. Hindi ko alam kung impressed ka ba sa notebook na yun or disappointed ka. Notebook na may poems. Sinulat mo? Oo. Mahilig ka talaga magsulat, no? Sobra. Tapos alam mo ba? Kinikilig ako. Sabi mo nahihirapan kang basahin ako, kaya ayan. I just told you what I felt. Kinikilig ako. Thank you for this. Hoy! Ano ba? Sungit mo naman po. Sino ba kasing inaantay mo? Malayo pa lang, kita na kitang nakatulala dyan. Ikaw inaantay ko. Ang hilig mo sa ha na yan. Wala ka ba ibang sasabihin kundi yan lang? Sama bang magulat? Huwag kang magulat at baka atakihin ka. Ikaw ha? Nafu-fall ka na sa akin, no? Mama mo na fool. Sumbong ka ta sa mama ko. Favorite ako ni tita, sorry ka. Kalma. Kinsley, bakit nandito ka pa? Inaantay si Genesis. Uwian niya na, diba? Kanina pa siya hindi nagre-reply sa akin eh. Kanina pa sinugod sa ospital si Genesis. Mukhang tuluyan na nag-fail yung heart niya eh. Sabi niya hindi naman malala sakit niya eh. Kinsley, nag-flatline na daw siya. Ano? Gusto ko na umuwi. Hindi pa pwede. Sorry. Nagulat ba kita? Kinsley? Hi. Tagal mong gumising. Muntik na ako mainip kakaantay sa'yo. Last week pa kaya ako gising. Alam ko, pero ang tagal pa rin nung 2 months kang tulog. Ayun, sabi ni tita, mag-focus daw muna ako sa exam ko, kaya kahit gising ka na pigil pa rin ako sugurin ka rito. Nag-alala ka, no? Kala mo, patay na ako, no? Malamang! Nag-flatline ka eh. Tsaka pag namatay ka, paano na kami? Paano na ako? Ha? Ano yun? Kung kailan gustong-gusto na kita, tsaka mo ako iiwan? Huwag ganun, oy! Araw-araw nagsusulat ako para sa'yo. Lamunin mo yung mga letters ko. Mabusog ka sana dyan. Kinsley. Tsaka huwag ka masyadong kiligin at baka ano pang mangyari sa'yo. Kalmang kilig lang, okay? Tsaka na rin yung I love you ko kapag tayo na tsaka nakalabas ka na sa ospital. E di tayo na. Gusto mo bang ibaon ko yung swero mo sa noo mo? Manahimik ka nga. Sorry. Alam ko. Alam ang alin. Ha? Alam kong gwapo ko, so please huwag mo na akong titigan. Alam ko rin. Na gusto mo nang ihampas sa akin yung dala mong bag.
Iba na talaga mga kabataan eh. Ang kapal na mukha magbuhat ng sariling bangko. Kala ko naman kapag nag-college na ako, pwede na ako magsuot ng kahit na ano. Ha-uniform pa rin pala. Init no. Pero at least we don't have to think kung ano yung pwede natin suotin araw-araw, di ba? Ah, Draven nga pala. Marketing irregular student. Okay, ano pangalan mo? Alam kong hindi mo ako titigilan base dyan sa mukha mo. Gladys, ayoko maging friends tayo. Ayoko. Sige, best friends na lang. Gladys! Masakit dyan mo? Lagi ka na lang kasing nakahawak dyan. Ito. May abs kasi ako eh. Nag-aalala ka na sa akin na bored lang ako. Lalambot din yung puso mo sa akin. Gladys! What is the meaning of this? Bakit di mo kayo hintay? Tagal mo eh. Sabi mo sabay tayo pumasok. Di mo kayo mag-isa? Hindi. Ako sa'yo. Gladys, may iba ka pa bang friend? Wala. Meron! Ako. Pinilit mo kaya ako. Pero, hindi mo ba trip yung iba nating mga blockmates? Trip? And bakit hindi ka nakikihalubilo sa kanila? Dito ka na lang lagi sa likod nakapwesto like me. Trip ko sila pero hindi ko masabayan yung trip nila. Okay na. Ako? Sasabayan kita sa trip mo kahit lumangoy ka pa sa fish pond. Yung mga trip kong kaibigan, tahimik. Tahimik ako. Tahimik ako, Gladys. Promise. Sorry kung hindi ako nakapunta sa family dinner nyo kagabi ha. Ayos lang. Hindi kasi ako pwede lumabas eh. Draven. Ayos lang. Nga pala, aalis ba kayo sa araw ng mga patay? Kasi kami oo. Dadalawin namin yung grandparents namin. Saan nyo dadalawin? Baka mag-cross yung landas natin. Oh? Sa Manila Memorial Park, sa Columbarium. Doon din kami! Best friend talaga tayo. Doon lang po ako ah. Kang lalayo. Draven Galvez. You know my brother? Oh? Brother? I'm sorry, I'm just surprised. First time kasi na may ibang taong lumapit sa vault niya. Draven Galvez? Draven Galvez, kilala mo ba siya? He doesn't have any friends, pero based from your reaction, parang kilalang kilala mo siya. Patay na siya. Huli ka na sa balita. Since last year pa, 2 saksak sa tiyan. He was murdered inside the campus. Gladys! Bakit nandito ka sa campus? Araw ng mga patay na. Bakit naka-uniform ka? Bakit? Totoo ba? Totoo bang patay ka na? Sorry, hindi ko sinabi. Naghihintay ako eh. Naghihintay? Naghihintay ako na may makita sa akin dito sa campus at madalaw ako ng taong yun sa vault ko. Yun yung huli kong kailangan gawin bago ako payagang makaalis dito sa school. Trip. I sometimes wonder bakit laging malungkot yung mga mata mo. Na kahit nangiti ka, natawa ka, hindi yun nawawala. Na parang nangihingi ng tulong. Kaya pala palagi kang nakahawak sa tiyan mo. Kaya pala hindi ka man lang tinitignan ng ibang blockmates ko. Kaya pala parang may pumipigil sa aking hawakan ka. Kaya pala kapag nag-uusap tayo, people were giving me weird stares. Yun pala, patay ka na. Matagal na. Takot ka na ba sa akin? Hindi ako nagsisisi sa Draven. Masaya ako na nakilala kita. Hindi ba pwede dito ka na lang? Gusto kong punasan yung luha mo kaso dito ka na lang. Gladys, hindi na pwede. Thank you. And sorry kung iiwan na kita rito ah. Kailangan ko na magpahinga na tuluyan eh. Bye Gladys. Salamat sa lahat. And that's it. That's the end of our story. I didn't even get a chance to sabihin I fell in love with him. I fell in love with Draven. Bumabanat ako. Banat? Alin doon? Nakaka-stress kang kausap, no? Sabi nga rin nila. Bakit? Surprise. Cafe? Mahilig ka sa puso, di ba? Naalala ko kasi kung paano mo ipet yung stray cat na malapit sa school natin. So, ayun. Dito tayo mag-uusap, tsaka dito natin tatapusin yung paper.
I'm so sorry, Primo, pero I have to do this. Forget the paper muna, okay? Makikisaya muna ako ngayon sa mga pusa. Cute! 98 tayo sa paper natin. Taas nun ah. Thank you. Nag-effort ka rin, kaya pasalamatan mo rin yung sarili mo. Saan ka pupunta? Aalis na. Hindi na ba tayo makikita? Tapos na yung project natin, Primo. Hindi na tayo partners. Hindi na ba tayo magkikita araw-araw para gumawa ng paper? I mean, magkaklase lang tayo sa subject ni Miss Candice, pero hindi ba pwedeng... Wala na rin project para sa atin si Mama. Pwede naman tayo maging partners for life. Partners for life. Partners as friends. Kasi, di ba, friends na tayo. Medyo nakakahiyang itanong to, pero kasi na-observe ko na parang iba na yung trato mo sa akin, tsaka parang iba ka na. Gusto mo ba ako, Primo? Ang straightforward mo naman magtanong. Kasi gusto kita. Medyo confused pa nga ako kasi sabi ko, crush kita dahil hindi ka na nalilate. Pero days later, ikaw na naman yung bukang bibig ko sa best friend ko. Tapos sabi ng best friend ko, isipin ko raw kung ano yung mga nagbago sa akin simula na nakilala kita. Doon ko raw malalaman kung gusto kita or hindi. Kapag may ibang tumatawag sa akin na Meg, naiinis ako kasi hindi naman ikaw yun. Tapos gusto kitang titigan lagi kasi ang gwapo mo. Nakukitan ako sa'yo kapag naiinis ka kasi ganito yung noo mo. Tapos, nagets ko na yung banat mo na meganda ako. Late pero kinilig ako. Nakabahan ako kapag malapit ka, lalo na kapag natatabik mo yung kamay ko, nahahawakan mo yung balikat ko kapag mabagal ako maglakad, tsaka kinakabahan ako kapag nilalapit mo yung mukha mo. Gusto rin kita kasi kahit mayabang ka magsalita, super soft ng puso mo, lalo na sa mga animals. Kahit din sinasabi ng iba na masyado kang maangas, nakikita ko na parang that's only your wall to defend yourself, pero mabait ka, Primo. Pag nakikita tsaka nakakausap kita, para akong hindi makahinga. Kaya nagpa-check ako sa best friend ko, tapos sabi niya love signs daw, pero di pa kita love. Gusto pa lang kita, pero gusto kitang yayain sa date. Bago lang sa akin lahat to, pero gusto kita, Primo. Ako dapat unang magko-confess, inunahan mo naman ako. Napakabida-bida mo, no? Nakaka-stress ka talagang kausap. Gusto kita. Hindi. Mas, gusto kita. Hindi pwedeng mas nakakalamang ka kaysa sa akin. Okay? Gusto kita kasi ang lovable mo as a person. Kahit nakakainis at nakakaita kang kausap kasi ang slow mo, I can't deny the fact na I love talking to you. Meg, you make my heart laugh. Napaka-pure ng soul mo, napaka-pure ng ngiti mo, napaka-pure ng mga mata mo. Hindi ko in-expect na ganito ako magko-confess kasi nag-practice na ako eh. Gusto kita, Meg. Meg, I like you. Maangas ako pero pagdating sa'yo, tumitiklop ako. Gusto kita, Meg. Ang corny. Pero ayun, inunahan mo kasi ako eh. Ayoko sa masyadong mabait kasi nakaka-irritate, but you are an exception, Meg. Kaya ayoko lang matapos sa thank you for being my partner sa project na to, yung conversation nating dalawa. Usap pa tayo. Yung mga gusto at ayaw natin sa buhay, yung mga pangarap natin, yung mga nakaka-stress na pangyayari sa buhay natin. Gusto ko yon. Kasi gusto kita, Primo. Nakakabaliw kang babae ka. Ganda mo, kainis.